Nawala na raw ang mana mo? Totoong legal ba yan? Paano kung ang lupang minana ng tatlong magkakapatid biglang naging pag-aari na lang ng isa? At ang mas nakakagulat, sasabihin sa iyo ng kapatid mo, wala ka ng mana, pumirma na ako, akin na ang lupa. Pero teka, legal ba talaga yan? Ito ang isang sitwasyong dapat malaman ng bawat pamilya na may minanang lupa. Imagine ninyo ito, may mag-asawang magulang na may isang lupa. Nakapangalan pa sa mga magulang ang titulo. Mayroon silang 3 anak. Habang buhay pa ang mga magulang, itinuro na nila kung aling bahagi ng lupa ang para sa bawat anak. Pero hindi pa ito formal na napaghahati sa titulo. Dumating ang panahon na nagkaroon ng utang ang pamilya at ginawang sangla o security ang titulo ng lupa. Nagkaroon ng usapan ang mga magulang at ang nagpautang. Kapag may isang anak na makakabayad sa napagkasunduang halaga, maibabalik ang lupa. Lumipas ang panahon, may isang anak na siyang nagbayad. Pero may malaking problema. Sa paggawa ng kasulatan, hindi lahat ng magkakapatid ay nakasama. Isang anak lamang ang humarap at pumirma. Ang isa naman ay nasa ibang bansa, at ang isa ay hindi isinama. Pagkatapos, pumanaw na ang mga magulang. At kalaunan, gumawa ng deed of sale na para bang isang anak na lang ang may-ari ng buong lupa. Ngayon, may isa pang kapatid na gustong kunin o ibenta ang bahagi na sa tingin niya ay mana niya. Pero sinabi ng kapatid na may hawak ng dokumento, wala ka ng mana, akin na lahat. So ang tanong, tama ba yun? Una, tandaan natin, ang mana ay hindi basta nawawala dahil lamang sinabi ng isang kapatid na wala ka ng karapatan. Kapag namatay ang isang magulang, kailangang tukuyin kung sino-sino ang legal heirs at kung ano ang kanilang hereditary rights. At kung ang 3 magkakapatid ay may legal na karapatan bilang heirs, hindi automatic na magiging pag-aari ng isang kapatid ang buong property dahil lamang siya ang nagbayad ng utang o siya ang pumirma sa isang kasulatan. Pero may malaking qualification. Kailangan nating tingnan kung ano talaga ang pinirmahan. May deed of sale ba? May waiver of rights ba? May extrajudicial settlement ba? May special power of attorney ba? May valid authority ba ang pumirma para kumatawan sa ibang heirs? At higit sa lahat, pumayag ba talaga ang ibang heirs? Dahil iba ang sitwasyon kung ang isang tao ay kusang nag-waive ng kanyang hereditary rights kumpara sa sitwasyon kung hindi man lang siya isinama o binigyan ng pagkakataong pumirma. Pero paano kung pumanaw na ang kapatid? Ito ang napakahalagang bahagi. Halimbawa, ang isa sa 3 magkakapatid ay namatay. Kung mayroon siyang legal na asawa at mga anak, maaaring may hereditary rights sila sa estate ng namatay na kapatid. Depende sa mga pangyayari at sa pagkakasunod-sunod ng mga pagkamatay. Ibig sabihin, kung may share ang namatay na kapatid sa property ng kanilang mga magulang, ang share na iyon ay maaaring maging bahagi ng estate ng namatay na kapatid. At dahil dito, hindi dapat basta sabihin ng ibang kapatid, patay na siya, kaya wala nang makakaklaim. Hindi ganoon kasimple ang succession. Ang legal spouse at mga anak ng namatay ay maaaring may karapatang habulin ang bahagi na legal na pag-aari o dapat mapunta sa estate ng namatay. Paalala, pero wag din nating isipin na dahil nakapangalan sa mga magulang ang original title, automatic na mananalo ang lahat ng magkakapatid. Hindi ganoon. Dokumento ang susi. Kailan namatay ang mga magulang? Sino ang buhay noong panahon ng succession? May will ba? May extrajudicial settlement ba? May deed of sale ba? Sino ang pumirma? May authority ba siyang kumatawan sa ibang heirs? Na-register ba ang document sa Registry of Deeds? At ano ang kasalukuyang status ng TCT? Lahat ng ito ay kailangang suriin. Ano ang dapat gawin ng legal spouse at anak ng namatay na heir? Kung naniniwala silang may share ang namatay na kapatid na hindi isinama, huwag agad makipag-away. Una, kumuha ng certified true copy ng TCT mula sa Registry of Deeds. Pangalawa, kunin ang death certificates ng mga magulang at ng namatay na kapatid. Pangatlo, ihanda ang PS of birth certificates at marriage certificates para mapatunayan ang family relationship. Pang-apat, hanapin ang lahat ng deeds, waivers, extrajudicial settlement, affidavits, receipts at iba pang kasulatan tungkol sa lupa. Pang-lima, huwag munang pumirma sa anumang waiver o bagong deed kung hindi naintindihan ang legal effect nito. At higit sa lahat, magpakonsulta sa abogado na may experience sa succession at land disputes. Dahil kapag umabot na sa title, inheritance at ownership dispute, hindi na sapat ang sabi-sabi sa pamilya.
Kaya kung may ganitong sitwasyon sa pamilya ninyo, tandaan, ang mana ay hindi basta nawawala dahil lang may isang kapatid na nagsabing akin na lahat. Pero hindi rin automatic na lahat ng magkakapatid ay pantay-pantay sa bawat sitwasyon. Ang tunay na sagot ay nasa batas, succession rules, at higit sa lahat, sa mga dokumento. At kung ang isang heir ay namatay na, hindi ibig sabihin na tapos na ang kanyang karapatan. Maaaring ang kanyang legal share ay maging bahagi ng kanyang sariling estate at maaaring may karapatan ang kanyang surviving spouse at mga anak na i-claim iyon, depende sa circumstances. Kung may ganitong problema sa pamilya ninyo, huwag basta pumirma, huwag basta magbigay ng waiver, at huwag basta maniwala sa wala ka ng mana. I-share mo ito. Baka ang isang simpleng share na ito ang makatulong para hindi mawala ang isang karapatang minana pa mula sa magulang. Follow Awareness PH para sa mas maraming simple at madaling maintindihang impormasyon tungkol sa lupa, titulo, mana at property rights. Disclaimer: General legal information lamang ito at hindi kapalit ng legal advice mula sa abogado.